Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, October 13, 2025 at bumangon naman kahit papano yung index natin. Kaya lang konting-konti pa rin yung pinakagalaw natin. So, nag-up naman tayo kahit papano ng 0.24% and nag-close tayo ng 6,052.33. Akala ko lalagapak yung market natin kasi yung US market medyo malakas yung drop nila nung Friday dahil doon sa government shutdown at saka yung mga tariffs na naman ang usapan doon sa bandang China. Pero bumawi naman yung index natin kahit paano doon sa malakas na net foreign sale natin last week. So meron tayong 109.3 million na net foreign buy dito sa market. Pero kakarampot pa rin yan kumpara doon sa mga lumabas na foreigners sa market natin. And then, syempre, ang galawan pa rin is nandito pa rin pala sa mga mining stocks natin. Ayan. Umakit pa rin pala si gold. So, umakit na naman kanina yung kanyang price. Kaya makita nyo, puro mining stocks na naman. So, hindi na nagbabago yung trend natin. And then, kahit overbought na yung mga stocks natin dito sa mining, diretso pa rin na gumagalaw po yung kanilang mga price action. Okay? So, maganda yung futures na pinapakita ng US market. Medyo mataas yung opening nila. Pero yung drop naman nila no Friday, di ba? So si S&P ba yan nag-drop ng more than 3%. So ngayon, mukhang babawi sila. So bumawi na siguro most likely yung Europe at saka yung ating Asian stock. So ganun din sa crypto, kung papasin niyo mamaya. So lalakas din yung sipa. Sino ba ito umakyat ng 10%? Dodge. Ayan, nag-up sila kasi nag-drop bigla yung index ng or rather yung mga cryptos natin from 120k si Bitcoin over the weekends naging 110. So ngayon nagbabounce siya. So okay, congrats dun sa mga sumalo na naman doon sa malalakas na drop ng ating crypto. Okay? So very uneventful yung market natin except sa mga trending stocks natin. So muna sa listahan natin, akala ko pullback na talaga to kasi last Friday malakas yung drop ni Lipanto. So nag-up siya ngayon ng 13.64%. So zero yung kanyang net foreign buy. And then pumangalawa, syempre si OGP, mining stocks pa rin. So meron siyang up move na 7.05%. So nag-up siya ng 9.71 million. Tapos, ayan, gumalaw na yung mga stocks natin dito sa mga bilyar. So BLL nag-up ng 6.57%. So bantayan natin yung iba. Sino Home, sino Oldie, sino pa, sino Birit, ayan. Si Prit, ayan. Nakakalimutan natin yung ibang stocks niya. So meron siyang 235k net foreign sell. Tapos si IMI nag-up din siya ng 5.2%. Meron siyang 47k net foreign sell. PX, ewan ko lang si PX. Pero ay Apex pala yung medyo hindi gumalaw na. So parang may shutdown dahil doon sa Lindol si APX. Tapos si Felix Mining nag-up siya ng 3.38% and meron siyang 16.85 million net foreign buy. At saka si ICT, ito na lang yung diretsyo sa mga blue chips. Nag-up siya ng 3.61% and meron siyang 286.32 million na net foreign buy. Sa kanya, galing yata yung 109 million na net foreign buy na nag-register dito sa market natin. Okay? So kung mining stocks yung hawak mo over the weekends at saka last week, panalo-panalo pa rin. Sa kanila pa rin po yung galawan ng ating markets. Okay? So disclaimer pa rin guys, kailan kayo babalik yung ibang mga alaga natin yan. Puro, hindi na tayo makasakay eh. Puro mining, ang tataas ng galawan. So disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. So due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Ayan. So may mga aftershock pa rin ng lindol pala sa no, sa Cebu. Ayan. Sa Davao, most likely meron pa rin no. Pero yun sa Ring of Fire, di ba? Yun yung cost ng lindol sa Pilipinas. Okay, so follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel din. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, check na lang po yung ating daily trending stocks review. Ayan. So
bad market, good market. So meron tayo niyan, basta meron tayong time. And then company reviews, mga sample trades sa market, check mo lang po. Basic indicators, so nagkaroon ka ba over the weekends, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market studies. Kailan yung fundament. Yung mga trend channels natin, hindi sumasabay sa sa galaw ng mga mining stocks. Yung mga mining stocks talagang sentimental yung nila kasi nakadepende tayo dun sa galaw ng gold sa global market. So yung minsan hindi kaya ng technical analysis natin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos. Ayan. So check mo na lang po yung mga posts natin dyan. Social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page ng Palabi Trader. Budegi Pick, yung mga articles natin sa local market. Twitter, konti lang yung na-post ko. So, hindi ko masyadong mamonitor yung market kanina. So, ito yung pinaka-summary natin. Naglabas na si Philippine Stock Exchange. So, kahit pa paano, may kakarampot na 109.28 million na net foreign buy. So, kahit pa paano. Pero, ang winners pa rin natin, sina ICT to. So, nag-up yung services, nag-up ng 2.01%. And then, mining and oil natin is nag-up ng 2.29%. Okay? So mining pa rin yung pulso ng markets natin. So bulls defended the 6,000 level pero mga mining stocks yung gumalaw at saka si ICT. So ang closing natin is 6,052.33. So yun na ba yung pinaka-support natin or magdo-double check kaya tayo ulit sa 5,800. Okay? So ibang news, wala pang summary si DA Market Security sa ibang stocks. So plus, nag-drop to, slid as much as 6.2% after the company paused the soft launching of its Brazil platform. Ewan ko na lang kung ano yung closing nitong si plus natin. So gold miners pa rin yung pinaka-winner, no? So sila lahat dito. Ito ba yung closing natin kanina? So si UPM, si LC, OPM. So sila yung pinaka-winner dito sa markets natin. Okay. Noon break, si Web, gumagalaw din pala kanina. Nasa 2.9%. Yung mga may volume yata to. Okay. Tapos sa losers natin, sina Plus, Costco, AGI, JT Cap, sina Ali. So yung mga traditional na stocks natin, laglag. So ito yung siguro bad, para sa safety naman. Pero bad news sa stocks. Led by Ultra Billionario Enrique Rason, APX, suspended mining operations at its Mako site in Davao de Oro. Ayan, so delikado kasi. Mega White Construction Corporation receives pre-effective letter from the SEC for Series 7 preferred shares. So President Donald Trump imposed an extra 100% tariff. So ito ayan kasama dun sa government shutdown ito pala extra 100% tariff on Chinese imports. Ayan. So meron na naman yata silang hindi mapagkasunduan. Tapos si Plus nga post muna daw yung Brazil project niya. So new aircraft from PAL, okay. Web, okay. So news kay Web, yung playtime led by CEO Elvis Chan kasi sabi natin bakit biglang 'di ba? Binenta siya ng 2 pesos sa 5 na price pero bigla nag-bounce last Friday. So sabi naman ng CEO ng Playtime, it has no plans for IPO or backdoor listing despite reports linking it to PhilWeb's sell, emphasizing its focus on growth and product innovation. Ayan. So tignan nyo lang kung may hawak kayo ng web. JT Cap, the automotive arm, is expanding its vehicle offerings. DMCI plans, wala pa rin yung dividendo natin kay SCC at saka kay DMC. Bakit kaya? DMCI plans to drive its next phase of growth through agriculture and renewable energy. Okay? Tapos upcoming, yung mga big stocks sa US, yung kanilang mga earnings. Okay, Playtime CEO says, ito pala yung symbol niya, no plans to list yet, open to offering strategic advice to new PhilWeb owners. Okay? So, konti lang po yung na-post ko dito sa market natin. Wala din ako makita significant news and then pasilip-silip lang tayo kasi puro mining stocks ngayong gumagalaw. Okay, patalasas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market sa Philippines. Check mo lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So, balik tayo dito sa index. Okay, may
pampalubag-loob yung yung bounce natin for today's trading. So pero ako titingnan ko yung 5859 pa rin na support hangga't hindi masyadong bumabalik yung mga foreigners kasi 1 billion ulit yung lumabas ng nung Friday, di ba, last week na trading natin. So ito pa rin naman yung tinitingnan ko sa kanya, yung pinaka downtrend channel natin sa kanya. Okay? So mas maganda siguro may double bottom, no? Kailan baka biglang magkaroon ng shake out dito sa 5.8 tsaka 5.9 level. So nag-close tayo 6,052.33 and meron tayong 109.28 million net foreign buy. So nasa bearish side pa rin naman yung RSI natin kasi nasa 45 lang siya. And then yung RSI, rather yung MACD formation natin is nasa sideways lang siya. Yung blue, mas mataas sa red. Pero hindi naman gumagalaw yung mga prices natin sa kanya. Okay? So kung makita mo dito, wala akong summary ng ng blue chips. Okay, so sino ba yung mga gumalaw? Si ICT, 3.6% pero si Plus nag-drop na ng 2.88%. Sino pa? Si Monde. Okay, lumalaban si Monde. 1.39. Wala kasi tayong summary ng blue chips. Ali, minus 0.43. Metrobank, minus 0.86. Globe, minus 0.33. So, medyo sideways lang. BDO, 0.15. Ayala Corporation, 0.21. And then si URC, minus 2.41%. GGS is 0%. Biglang bumagsak si trap yung galawan ni Manila Water. Okay? So yun po yung mga big caps. And then silip tayo dito sa mga movers. UPM, meron na naman binobomba. Okay, United Paragon Mining. So basta mayroong mining, sumisipa during this time. Lipanto, yun no. So binawi niya yung pullback. Okay, wala na ba resistance Lipanto, meron siya. May habol sa bandang kaliwa. Tapos si LCB, bakit din? 11%, sabay lang. Si OGP, diretso na si OGP. Naiwan na tayo. BLL, 6.67. Si IMI, 5.7. Bumabalik yung galawan niya. Tapos si Felix Mining, okay, diretso din. 3.8%. Home, di ba? Kahit walang volume. Merrimart, o nag-akyatan yung mga Villar stocks natin. Si Bloom, 1.58%. Okay? So, sa mga losers natin, ano tayo may volume? Si BHI. Okay, nag-drop 7.37. Si Oldie, ayan. Yung isang Villar stocks natin, ayaw. Minus 5.66%. ABA, minus 5.43. Nickel, nag-breakdown si Nickel. Minus 5.09%. Macro Asia, minus 4.15. Si Cool, 3.7%. Nahirapan na naman siya. Manila Water, minus 3.67. And lastly, Cebu Pacific, minus 2.88%. Okay? So, nandun lang sa mga mining stocks yung galaw ng market. Silip tayo ng konti dito sa global market. Okay, so babawi si US market. Ito yung drop nila last Friday, lalakas. So more than 3% si Nasdaq ng Friday. Pero ngayon, magbabounce siya ng 1.86%. Tapos si Dow Futures 0.93 at saka si S&P is 1.32%. Okay? So European stocks bumabawi na. Ayan. Tapos sa Asian markets, drop din pala. Lakas ng drop dito sa Asian market. So, ibig sabihin, iniinda niya yung tariffs na naman na sinabi ni Donald Trump dito sa bandang Asia. Pangit pala ng Asian markets. Okay, wala tayong foreigners pero at least hindi naman siya ganun kalakas bumagsak. So, dito naman tayo sa crypto. So, maraming umakyat nag 10% nag-bounce. Na short squeeze yata yung mga short sellers. Ang bilis ng galawan dito. Bitcoin, 114K. Okay, Ethereum, ayan 8%. 4.1K, BNB, 8% din, 7%. 1.3K, XRP, 2.5, tataas ang galawan. And then si Solana, 7.9, at saka si Dodge, ito malakas ang galaw. Nag-up siya na 10.7%. Si Adaw, 11.3% up din. Okay, daming sumipa Halos lahat ng crypto sumipa din. So sumasabay siya sa
galawan ng global markets natin. Okay? So balik tayo dito sa chart and then pag-usapan natin yung trending stocks natin. Okay, so unahin natin si Lipanto. Lakas ng galawan ni Lipanto, to the moon yung yung mga galaw natin, ha. Okay, so mukhang gusto pa umakyat based dito sa galawan. Ang pinaka-pick natin last time dito sa bandang kaliwa is nasa 0. Meron pa siya dito sa bandang kaliwa. Pero ito yung pinakauna, 0.2569. Akala ko magre-retest muna to sa MA9 bago siya umakyat ng todo kasi nagkaroon tayo ng red candle last Friday, pero binomba pa rin siya. So, laki ng trading volume niya, nasa 48 million. Okay, so yun na lang ako titingin sa kanya kasi medyo nag-start ng magparabolic yung price action. Pero hindi pa ganun kasagad yung yung pinaka RSI level natin. Hopefully, hindi biglang mag-drop si Siyempre magiging catalyst natin sa mga mining stocks na to kapag nag-pullback si gold prices natin. Ayan, very unpredictable yung mga galaw pero talagang diretso na umaakyat yung price action niya. Okay? So mula dito sa breakout area, umakyat na siya ng more than 25%. So nag-close siya 0.2250. Hopefully umabot pa siya dito sa 0.2570, no? Yung pinaka-pick natin sa kanya last time. Pero for today lang, nag-up siya ng 13.64%. So yung drop natin na 7 or 8% last Friday is kinain din ni Lipanto natin. Okay. So nandito talaga yung pera sa ngayon sa mining stocks. So kung napansin nyo, yung mga balita sa Hong Kong yata yung nabasa ko kanina, nagkukumag na ngayon yung mga maraming alahas na magbenta kasi nga taas ng presyo ng mga gold as of this time. So meron ba tayo dito sa Instagram gold? So per ounce, tingnan natin dito sa commodities. Ayan, diretso din pala yung. Ayan, batak na batak din yung gold prices. So nag-up na siya mula dito sa breakout 16%. Okay? So panalo yung mga holders natin ng mining stocks. Okay? So yan na lang muna. So nakadepende tayo dun sa galaw ni gold. Next, OGP. So nag-upsurge din si OGP natin. Ito maganda sa kanya. Wala siya resistance, no? So non-shake out lang pala siya dito sa Dow Jones na to. Meron pa ba to? Parang hindi kaya ng ng Fibonacci na to, no? Saglit. Subukan natin kung meron pa. Wala. Hindi na kaya ng Fibonacci talagang. Sobrang taas na kayang price action. So, siguro support na lang. MA9 yung pinaka-support niya. Kung meron man siya mga consolidation dito sa around 27.65. Diretso siya. Oh. Hindi masyadong obvious yung RSI na overbought siya, pero diretso yung price action natin. So parehas na parehas doon sa presyo ng gold. Ayan. Wala tayong malalagay na resistance sa bandang taas kasi nga wala siyang, ito yung pinaka-peak niya. Simula ng IPO. Gano'n nakalaki to? Ang laki na. 130% up na si OGP, panalo sa IPO. Si OGP, ayan. So nag-close siya 30.35 and then nag-up ng 7.05%. So meron siya net foreign buy na 9.71 million. Okay? Next, BLL. So hopefully magbalikan na rin yung ibang stock. So ongoing investigation, di ba? Yung nag-review sa kanya bakit umabot daw ng trillion yung value ng kanyang mga asset. Ayan. So nasa downtrend pa rin siya pero significant yung galaw natin kasi umabot siya ng 8% yata pinaka-peak niya kanina. So tingnan natin bukas si BLL kung mag-steady siya above ng ganda na ito pag nag-breakout dito sa 1.2. So nag-close tayo ng 1.12, 6.67% at meron siyang 235K net foreign sell. Ayan, nag-start na rin na mag-recover yung niya, no? Yung RSI. Tagal dito sa nang tagal sa oversold condition. Ayan, hopefully yan yung start na reversal ni BLL. Yung iba, sinuprit, bantayin natin itong mga to, baka biglang pumitik din itong mga to. So, mababa pa rin si BRIT, nagda-Dow G dito sa ng baba pero oversold condition pa rin. Okay? So, majority na yung stocks niya, hindi pa rin naman ganun kaganda. Next, IMI.
So sumipa si IMI after magkaroon ng breakout sa trend. Ayun, nandun na sa resistance sa MA 100. Mabreak kaya yan bukas. Tingnan natin 2.2, no? O para mas maganda dito sa ano, kung babalik siya dito sa 2.34. So meron siyang breakout last Friday and then tinuloy na niya yung bounce. Tingnan natin kung mauntog siya bukas. So very very significant kung magkaroon tayo ng breakout dito sa MA 100 bukas. Lunes pa lang, no? So pwede pa. So nag-close siya 2.04 at meron siyang 5.7% na up move. And then meron siyang 47.67K net foreign sell. Okay? So bumabalik yung price action. Okay, ang sinasabi niya, kung ito susundan ko sa bandang taas, nandyan sa MA 100 yung pinaka resistance. So hopefully ma-break yan and then umabot tayo 2.2 or 2.3, no? Sagad natin sa 2.3 o best case scenario 2.4. Pero ngayon is dito muna sa around 2.3. Yan. Malapit na rin lang pala. Okay, so good sign para sa recovery ni IMI. Next, Helix Mining. Hindi nagsawa yung mga mining stocks natin. So pares na pares din sa itsura ng gold sa global prices. Kaya bantayan nyo lang po doon sa mga holders natin. So nagda-Dow G siya. So ilalagay ko muna yung resistance sa 10.62 kasi nakadepende tayo sa global prices ng gold. Ayan. Type nyo lang gold dito and then makikita nyo kung kailan siya magkakaroon ng pullback. Pero ito, nag-breakout pa nga siya, di ba? As of now, currently si gold prices natin. Okay? So, pinaka-support is malapit sa MA9. Tama ba? Kaya ba to ng Fibonacci? Parang kaya to So, silipin natin. Hindi, ayusin natin yung galawan niya. Sakto ba? Hindi na, no? Dito na sa 12 yung sinasabi ng ng pinaka-next na resistance area natin. Pero tingnan natin, baka masyado mataas yan. Mahit tayo kay PX naman. Okay? So, watch out na lang. Watch out na lang kasi sabay-sabay to pag nagkaroon ng pullback. Pero pag lumalaban pa rin si gold, then pwede pa siya magkaroon ng breakout sa 10.7. So, nag-close siya 10.4 up na 3.38% and 16.85 million. And then lastly sa big caps, hindi kaya ako naputol doon. Ayan. So double check natin yung closing 10.4, 3.38% and 16.85 million. Nag-pause yung recorder. Okay. So next, and then lastly si ICT. So ito na yung pinakamalakas sa mga blue chips kasi nagkaroon ulit siya ng breakout. So tuloy-tuloy yung mga good news niya, di ba? So yung expansion niya, so na-approvean na. So ongoing pa rin sa expansion as of now itong si ICT natin. So meron siyang sinusundan na malaking trading channel which is uptrend. Ayan, panalo yung mga holders natin. So kung yan yung support niya, pinaka-next na resistance is around dito sa 570, no? O, 570. Saktoin na natin, 570. Yung pinaka-next na resistance area. Panalo siya, diretso din. Parang gold lang yung galawan ni ICT natin, dire-diretso after magkaroon ng double bottom last March or April. Ayan. So maganda yung RSI niya, diretso. Tapos yung day formation natin is bullish din yung pinaka-trend chart niya. So nag-close si ICT ng 545, up siya ng 3.61%. And meron siyang, ito yung bumuhat sa atin, 286.32 million net foreign buy. So may nag-pump kanina kay ICT natin. Okay? So yun na lang muna yung ating review. So medyo matamlay yung market natin kasi isang sector lang yung gumagalaw eh. So diretso pa tapos ang hirap sumubay. Hindi mo alam kung ito na ba yung pinaka-peak niya. So ang market lang si mining stocks natin and then yung ibang stocks iniwan muna ng mga traders natin. Kaya medyo matamlay yung mga viewers din natin. Wala masyadong diversity yung yung market natin, nakatutok lahat sa gold prices. Okay po, so tignan na lang natin bukas ulit. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang.
para sa mga cryptos, play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.